Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 4 na po ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat sa serye ng mga masidhing eksenang ito. Si Memory ay nasa isang napakalubhang sitwasyon. Napapaligiran ang mga halimaw na may mukha ng tao. Sa kabila ng napakalaking panganib, nagpasya siyang talunin ang mga ito. Nakikita niya ito bilang isang mahalagang pagkakataon upang makakuha ng karanasan at maibalik ang kanyang MP. Alam niyang tanging tagumpay lamang ang paraan upang makaligtas at magpatuloy. Buo ang kanyang loob, determinado siyang sirain ang mga halimaw, anuman ang kapalit, umaasa na ang pagpapalakas sa sarili ang magiging daan upang malampasan ang mga hamon. Sa isa pang bahagi ng The Golden Monster Zone, sina Sogo at ang kanyang mga kasama ay nagtatangkang makatakas mula sa mga parehong halimaw. Habang tumatakbo sila para sa kaligtasan, iniutos ni Sogo kay Suo na pamunuan ang pagtakas. Matapos labanan ang mga humahabol na nilalang, pansamantala siyang tumigil upang siguraduhing ligtas ang lahat. Ngunit ang kanyang pag-asa ay napawi nang matuklasan niyang hindi nakaligtas ang dalawa niyang kaklase na sina Hirooka at Sakuma. Si Yasu, na namumuno sa kanilang grupo, ay tumugon ng walang malasakit, na labis na ikinagulat at ikinagalit ni Sogo. Hinarap niya si Yasu, sinisisi ito sa pagkabigo nitong protektahan ang mga kasamahan na umaasa sa kanya. Lalong sumidhi ang kanyang galit nang mapagtanto niyang ang malamig na tugon ni Yasu ay nagpapakita ng mas malalim na problema, ang kanyang kawalan ng pananagutan sa kanilang grupo. Hindi nagpatinag si Yasu. Galit niyang tinugon si Sogo, inaakusahan itong mayabang at hindi alam na siya'y nagmamataas. Sinabi niyang si Sogo, sa kanyang pagkatao, ay walang kamalay-malay na tinatrato ang iba ng mas mababa sa kanya. Itinuro ni Yasu na palagi siyang may malasanto na imahe, ngunit hindi niya napapansin na ipinapakita niya ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan. Lalong uminit ang sagutan ng makisali si Kirihara, na tinawag si Yasu na talunan at pinangaralan tungkol sa tamang vessel ng isang pinuno. Ipinaliwanag ni Kirihara na ang tagumpay na walang kakayahang panatilihin ito ay nauwi lamang sa kabiguan, at ang mga may makitid na pag-isip, tulad ni Yasu, ay hindi kailanman tunay na unlad. Dahil dito, nagpatuloy ang sagutan, ngunit nanatiling matibay si Kirihara, sinasabing si Yasu ay nagkamali sa kanyang pag-unawa sa pagiging isang pinuno at isang bayani. Sa gitna ng tensyon, si Shogo, isa pang miyembro ng grupo, ay tinutukso si Yasu dahil sa pagiging mayabang nito. Ipinahayag ni Kirihara na ang tunay na kapangyarihan at pamumuno ay nangangailangan ng malakas na vessel, tulad ng kanya, at binabaliwala ang mga nakaraang tagumpay ni Yasu bilang pansamantala lamang, dahil siya'y mali lang na naklasify bilang A-class na bayani. Sa galit, ginamit ni Yasu ang kanyang malakas na kakayahan, ang Laevetin, ngunit kalmado siyang sinagot ni Kirihara, tinatawag itong isang walang pag-asang talunan. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Yasu ang kanyang galit at itinuro si Sogo, sinasabing ang sistema ng pagranggo ay hindi yun ang basihan sa lahat. Ayon kay Yasu, kahit na S-class hero si Sogo, hindi siya nakakuha ng natatanging kakayahan, samantalang ang mga bayani tulad ni Asagi, na nasa mas mababang ranggo, ay mayroon. Ipinahiwatig ni Yasu na ang ranggo ng isang bayani ay hindi nagpapasya sa kanilang tunay na halaga, hinahamon ang paniniwala ni Kirihara sa hierarchy, at sinasabing si Sogo ay hindi dapat ituring na nakatataas dahil lamang sa kanyang ranggo. Sa kabila ng mga argumento ni Yasu, nananatiling walang malasakit si Kirihara, ipinapangako na patutunayan niyang mali si Yasu. Nais sumugod ni Shogo sa galit, ngunit pinigilan siya ni Kirihara. Ang usapan ay naging mas malalim at mas philosophical nang ipahayag ni Kirihara na kahit sa hanay ng mga S-class na bayani, may mga nagpapabagsak sa iba, at ipinahihiwatig na bahagi ng problema si Sogo. Lalong bumigat ang loob ni Sogo sa pagkilalang, sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin siya sapat na malakas upang tunay na mamuno at protektahan ang kanyang mga kasamahan. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili, iniisip kung karapat-dapat ba siya sa kanyang ranggo, at nangako na palalakasin ang kanyang sarili upang mapanindigan ang mga inaasahan sa kanya. Habang nagaganap ang tensyon na ito, lumapit ang grupo ni Sogo sa kanya,
humihingi ng paumanhin dahil hindi sila nakatulong. Ngunit tiniyak ni Sogo sa kanila na nagpapasalamat siya sa kanilang pagnanais na tumulong, kahit na malinaw na mabigat ang responsibilidad na kanyang dinadala. Si Asagi, isa pang bayani, ay tahimik na nagmasid, binabanggit na hindi na niya inaasahang magkakasundo si Kirihara at Yasu, at tama ang kanyang prediksyon na hindi sila kailanman magkakaibigan. Ang kanyang malamig na reaksyon ay nagpakita ng pagkakaiba sa emosyonal na mga tugon ng iba, sa kabilang banda. Isa pang nakakagambalang pangyayari ang naganap ng isiwalat ng grupo ni Asagi na ginamit nila si Popo o Kashima bilang pain upang makatakas sa mga halimaw. Lubos na nasindak si Sogo at kinumpronta sila dahil sa pag-iwan sa kanilang kasama. Depensa ng grupo ni Asagi, wala silang magawa kundi unahin ang sarili nilang buhay dahil sa takot sa mga halimaw. Isa pa sa kanila ang nagsabing si Sogo ay hindi makakaintindi dahil sa kanyang pribilehiyadong estado sa buhay, na lalo pang nagpagulat kay Sogo. Napagtanto niyang hindi lang ang pagkakaiba sa kapangyarihan ang problema, mayroon ding pagkakaiba sa kanilang pananaw tungkol sa pamumuno, responsibilidad at kaligtasan. Determinado na gawin ang tama, nagpasya si Sogo na hanapin si Kashima kahit mag-isa sa kabila ng panganib. Ngunit dumating ang panganay na anak ng Revered Saints, ipinahayag na ang 4 na Revered Saints ang bahala sa paghahanap bago lumubog ang araw. Dahil sa kakaibang kilos ng lugar ng mga demonyo at ang pagkamatay ng ilang kasamahan ay nagpalala ng sitwasyon. Naramdaman ni Sogo ang bigat ng kanyang pagiging hindi sapat at binuksan ang kanyang status, na pagtatanto na siya ay masyadong mahina pa rin. Sa kanyang determinasyon, ipinangako niyang magiging mas malakas pa. Inuulit sa sarili na kailangan niyang maging makapangyarihan upang maprotektahan ang lahat at malampasan ang mga hamon. Sa huling eksena, si Kashima, na tumatakas mula sa mga halimaw, ay halos mawalan na ng lakas. Pagod at natatakot, inalala niya ang kanyang kawalan ng kakayahan nang ipadala si Mimori sa mga abandonadong guho. Walang magawa kundi magtago sa takot, naramdaman niyang kahit anong pagsisikap niyang maging mas malakas, siya ay nakatadhanang mamatay. Bigla niyang narinig ang isang ingay mula sa mga palumpong, at nakita niya si Eve, nagbabadya ng panibagong peligro sa kanyang laban para sa kaligtasan, habang sa isip ni Eve naman ay kung bakit merong tao dito sa Golden Demon Zone. At diyan nagtatapos ang chapter 4 na po ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat! Shout out nga pala kay user Ujilima Hulima Otsham Z at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel ko.